Ang sabi nila, ang pag-ibig nga raw ay bulag. Ngunit, ang mga nakaranas na nito ay kabaligtaran ng sinasabi. Ang pag-ibig, sabi nila, ay nagbibigay raw ng malinaw na pananaw, matatag na karakter at magaan na puso. Oo, ang pag-ibig nga ay kakaibang halimaw, ngunit hindi kasing tuwa at saya kagaya ng buhay natin. Psyche, nasaan ang aking anak? Narito po kami, Ama! Nasaan ang inyong kapatid? Oh, si Psyche. Umalis po ata siya kasama ang isa sa mga manliligaw niya. Ito na ang makakatuluyan niya. Hindi ako sigurado diyan, Ama. At bakit naman? Dalawa ay nakatagpo na ng prinsipe. Bakit naman ito iba para kay Psyche? Masyado po kasi siyang maganda, Ama. Baka maghanap din siya ng iba. At ang sabi-sabi rin, maging si Venus nagsiselos sa kanyang ganda. Ha? Ang Diyosa ng kagandahan mismo? Nagsiselos? Ganun nga ba? Wala yung katotohanan. At ano naman ang iyong masasabi tungkol dito? Mas maganda nga ba siya? Alam ko na. Mga kawal, ipatawag ng aking anak sakaling matagpuan niyo siyang gising. Kung pinatawag niyo po ako aking ina, Meron lamang akong importanteng ipagagawa sa'yo. Isitang napaka-importanteng trabaho. Sa paglipas ng mga araw, dumating ang mga maharlika mula sa kalapit na mga syudad upang makita nila ang sigat ng ngayong si Psyche. Ang tensyong ito ay lubhang nagpagalit kay Venus na naniniwalang siya at siya lamang ang dapat tignan ng ganoong mga pagiliw. Kaya siya ay nagplano. Simple lamang ang kanyang plano dahil alam niyang nagdudulot ang pana ng kanyang anak ng habang buhay na sayaw pigati. Inutusan niya ito na sugatan si Psyche. At sa pamamagitan nito, mahuhulog ang loob niya sa pinakahamak at kinatatakutang nilalang sa buong sangkatauhan. Ngunit kahit ang mga simpleng plano ay nabibigo. Wala pa rin bang balita tungkol sa aking anak? wala pa po. Hinahanap na namin siya kung saan-saan, ngunit wala pa po siya. Dahil sa sobrang galit ni Venus, siya na mismo ang gumawa ng paraan upang sirain ang buhay ni Psyche. Itayin mo ang iyong mga magagandang mata. Dahil wag mula ngayong gabi, ang mga mata ng kalalakihan ay hindi na malingkutin ng siya ng may pagliyo. Wala ng araw na iyon, wala ng lalaki ang nanligaw kay Psyche. Dahil rin sa lakas ng gayuma ni Venus, ang mga babae at lalaki ay iniiwasan na rin siya para hindi na madamay sa sumpa. At dahil sa ayaw ng hari at reyna na tumandang dalaga ang kanilang anak, gumawa ito ng paraan upang makatulong. Hindi nagsisinungaling ang mga dahon. Ang prinsesa ay hindi na makakapag-asawa ng isang mortal. Siya ay bibigay sa naghihintay na nilalang sa kinatatakudang mundok. Siya ay ang kinatatakutan ng mga Diyos at mga tao. Dalhin niyo siya sa itaas ng bundok. Ang kanyang magiging asawa ay darating at kukunin siya bilang kabiyak. Makikilala siya dahil siya ay isang dragon. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Sa maraming nagdaang araw, kontento si Psyche. Ngunit sa paglipas ng oras, nang simula na siyang mangulila sa kanyang mga magulang at kapatid. Nakiusap siya sa kanyang asawa na hayaan muna siyang bumisita sa kanyang mga kapatid. Ano ang pagkagulat namin matapos marinig ang balita tungkol sa iyo? Oo nga. Nagsimula na kami mag-isip na baka may masamang nangyari sa iyo. May katakot at ligtas ako. Makalipas ang ilang araw, ang kanyang mga kapatid ay nagselos sa kanyang magandang kapalaran. Sa kanilang inggit, nagplano sila na sisirain nila si Psyche at ang kanyang maganda at perpektong buhay. Gusto ko. Ngunit nire-respeto ko ang kanyang hiling. Mabuti siya at mapagmahal na asawa. Ka naman nakakasiguro riyan. Malay mo kung asawa mong dragon ay pinapataba ka lamang para kainin. Hindi, mali kayo. Kung ganun, patunayan mong tama ka at mali kami. Dalhin mo itong lampara at pumunta ka sa kanyang silid habang siya ay natutulog. Ikaw ang tumingin. Ano? Bakit? Kasi kung siya nga ay katulad ng sinasabi mo, hindi na ito kailangan. Ngunit kung siya ay isang halimaw kagaya ng sinasabi namin, gamitin mo ito.
Hindi ko kaya. Pag-isipan mo ito, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang mas iniisip ni Psyche ang mga sinabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw sa kanyang pag-iisip. Para bang naghahanap ng huling piraso ng isang palaisipan. Kailangang malaman niya ito. Ginawa niya ang sinabi ng kanyang mga kapatid Psyche, na bakit ka kanyang nagduda? labis na pinagsisihan. Ako'y. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Binigo mo ako, Psyche. Tawad! Sandali! Mahal ko! Hinanap ni Psyche ang kanyang asawa sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi niya ito matagpuan. Sawi ang puso at nahihiya. Wala siyang ibang maisip na ibang makakatulong sa kanya kundi si Venus lamang. Kaya pinuntahan niya ito. Pakiusap, tulungan mo ako. At bakit ka naman naghahanap ng mga bagay na alam mong hindi pwedeng mapasayo? Mahal ko siya. Mahal? At ano namang alam mo tungkol sa pagmamahal? Kung wala siya, wala akong gusto, wala akong nararamdaman, wala akong silbi. Talagang isa kang ngangal na munting babae? Na hindi kaya mag-isip para sa sarili niya? Mali yata na pumunta pa ako rito. Dali! Paraan para sa isang tulad mo upang mahanap ang tunay na pag-ibig ay sa pamamagitan ng serbisyo at pagsunod. Serbisyo? Oo! 3 simpleng gawain. Kumpletuhin mo ang mga ito at kakausapin ko ang aking anak sa ngalan mo. Dapat kong gawin. At binigyan nga ni Venus si Psyche ng 3 imposibleng gawain. At ang lahat ng ito ay nalagpasan niya dahil na rin sa tulong ng kanyang asawang si Cupid. Marami man ang naging balakid sa pagmamahalan ni Cupid at Psyche, ngunit dahil matibay ang kanilang pag-ibig, ang lahat ng iyon ay nilagpasan nila. Dahil kapag nagmamahal ka, ang lahat ay tatahakin mo para sa taong iyong iniibig. 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날